House tour with Celestia. Oh. Open the door again, okay? Bring her up. Return the ball? Yes. Okay, good. Come here. And get She wants the balloon. Let's go, let's go. Then show her upstairs. Celestia. Let her. messy room. Daddy's messy room. Celestia, there's another room. Oh, look at it. She likes it. Oh. It's a magic lamp. Choo-choo. Come on, Touch. Touch. No, here. Let's go to the other room, Bebe. She likes it here. Come, yes. Come. Come here. Yes. Look. There. Nagsasara ng light. Dito. Here. Look. Another room. Imbis na. Check out for your mommy. Yes. Wait, what? Here. Calixta, look at here. Calixta. That's alright, Celestia. Kinis ka ni Celestia, oh. Hoy. She's sleeping, sabi ni ano. Shh. That's Kuya Calixta. Kinis na nga niya eh. You're so overjoyed. Calixta, hindi ka nagigising. Go, baby. Let's go to Candy Cane Lane. But she loves to walk. Pero mamaya, mag-expire na yung paa nito. It's Candy Cane Lane. Well, I'm glad they're doing it, but it was really He's happy. There's Ate Sophia. Oh, let's walk. Oh, let's go. Baby. Dancer. Oh. Prancer. Oh, yung mga reindeer. Rudolph. Merry Christmas. Balik na kami guys. Hindi namin alam saan yung free hot choco. Baka yung free hot choco hindi for today kasi meron lang date na every Saturday at kasi Friday ngayon eh. So baka hindi ngayon yun. Kaya okay lang naman kahit walang free hot choco. Nakita naman namin magagandang decorations nila dito to make the Christmas festive and happy and special. Yan. So, sakay na kami. Nawala na yung ibang cars. Kanina maraming cars nakapark. Hi, Celestia. How's your trip? Hi, To Candy Lane. Candy Cane Lane. You could go. Go!
star. Yay! Put the star here. Put it here. Baby. Put it here. Point. Yay! Good job! Put the star. Yay! Yay! Ikaw lang ang gustong mag-play dyan. Just go throw it. There's a bird. Yeah. Yeah! Stop mo na yan. Wow. After the fireworks, 8:30 nag-start. Doon sila lahat. Oh, 12 na! 12 o'clock na! Happy New Year! Happy New Year! Tell your daddy Happy New Year! He's in the bathroom! Hi guys! Welcome to Jill in Cannes. So, for today's video, nakita nyo naman na dito tayo sa labas. At ngayon ay last day ng aming winter break. So, during the winter break, ang mga international students ay allowed na mag-work full-time. So, that is 2 weeks. Pwede silang mag-work ng full-time. Nakatanggap kasi ako ng letter from our school na allowing us to work full-time. Pero, syempre, dahil mommy ako at may bagong dating tayong baby dito sa Canada, yan ay si Celestia, kaya hindi natin na-maximize yun. At saka yun din yung mga hindi rin naman ako nabigyan ng full-time hours dahil do sa nature ng work namin na hindi naman talaga kailangan ng maraming staff during the winter break yung aming work doon sa pinapasukan naming kids gym. So, pero 4 kaming staff doon from the same school at yan ay nag-enjoy naman kami sa ginawa namin sa aming winter break. Kung nakita nyo ang aming New Year, aming Christmas celebration, ay medyo simple lang siya kasi during that time, parang ang bilis ng panahon, tapos si Celestia medyo, ano pa siya noon, jet lag pa siya kasi bagong dating. Ayokong ma-jet lag, pero dahil jet lag siya, kailangan ko siyang sabayan. Pero minsan, ginagawa namin, during the day, we keep her busy. Tapos, kaya lang minsan kahit, ano na, yung nandun kami sa isang dinner sa friend namin, na nag-invite for the Christmas Eve dinner. All throughout the dinner, tulog siya. Pero nung pag-uwi namin ng bahay, ay gising na gising naman siya. Yan. So, yun yung mga pag-a-adjust namin during ng winter break na ito. Pero nung New Year, actually, in less than 1 week, ay okay na siya. Medyo nakakapag-adjust na siya. Madali naman nakapag-adjust, especially mga bata. So, ito guys, look at this. Medyo may snow, pero hindi nga ito yung sinasabi nila na talagang you need to brace yourself. Parang hindi siya ganun kasing tindi ng snow noon compared sa ngayon. But hindi naman tayo nagko-complain. At least, mas madali na yung mild lang yung na-experience natin ngayon compared sa dati na na-experience ng mga nandito. At least, dahan-dahan lang para sa amin guys. Yan. So,
ngayon guys, since nandito na nga si Celestia, ay iniisip namin paano kaya namin i-manage yung aming time. So, this Monday ay back to school na kaming 5. So, yung 4 kids ko, 2 high school, 2 junior high school, at ako na international student ay back to school na. At si husband ay nandito naman siya sa bahay kasi meron siyang inaasikaso na work from home pa din, no? Pero, eventually, kailangan na rin niyang magkaroon ng work dito. Once makahanap na siya ng work based in Canada, ay ito yung isang malaking bagay na kailangan namin i-adjust yung aming oras, kung paano namin i-manage, no? So, dahil yung ating 4 kids ay pumapasok Monday to Friday at inaasikaso ko rin yung breakfast nila. Syempre, minsan may baon din sila. Tapos, ako naman, ang Monday ko ay full block yun. Buong araw hanggang gabi na ako makaka-uwi. 3 subjects kasi nilagay ko lahat doon. And Tuesday and Wednesday ay ang practicum days namin. But it can be spread out since Thursday is open also. Wala siyang nakalagay na any activity doon. So, pwede rin namin gamitin yon para ma-complete yung hours ng practicum namin. So, yan yung mga bagay na kinoconsider namin ngayon dahil dyan, nagpunta kami ng daycare na malapit dito sa amin. So, nagpunta kami ng daycare. But since 4 years old nga si Celestia at hindi pa siya potty trained and considering her neurodiverse condition, ay hindi pala inaalaw pa ng mga daycare or hindi lahat ng daycare nag-a-accept ng ganon. Syempre, pag ganyang situation, ay one-on-one ang kailangan niya na assistance. At dahil bago pa kami dito guys sa Canada, wala pa kaming child disability benefit na tinatawag. Wala rin kaming ibang mga benefits tulad ng child benefit. So, yung child benefit ay makukuha kung tayo ay 18 months na dito sa Canada. So, dahil ilang months pa lang kami dito. Wala pa kaming, so going 5 months pa lang ako na nandito. So malayo-layo pa ang ating tatahakin guys para sa mga benefits na yan. But sabi ng aming friend, pwede na namin siyang i-apply para just in case na maging okay na or available na, ay mauna na kami agad. I mean, naka-line up na, diba? Yan. So, yun nga guys. So, wala pa tayong disability benefit dahil ang nakalagay naman doon sa conditions nila, kailangan either Canadian citizen ka or permanent resident. Yan. So, kung hindi pa kami doon sa dalawa, ay malamang sa malamang, wala pa kaming child disability benefit. Yun, guys. So, kung meron kayong mga ideas tungkol dito, guys, please comment down below para malaman din namin kung ano yung mga ibang mga sources na pwede naming mapagkuhaan. So, I remember, nung nag-apply kami dito kay Celestia papunta, meron akong kinontak na therapist na nag-o-offer ng service nila for her needs. Kaya lang nga may bayad yon. Kasi ang nangyayari, so yung katulad ng mga daycare or mga special needs na services, kung meron tayong mga benefits na from Canada, ay i-process nila yung mismong government ng Canada, yung magbabayad sa kanila. Hindi naman tayo. Yan. So, may nakaalat na budget para doon. So, dahil wala pa nga kami doon, kaya hindi rin na ma-avail yung services na na-contact ko dati dahil nga may bayad siya at medyo pricey nga din yun guys. So, syempre, ang sinabi sa amin nung Filipina kasi yung may-ari ng daycare na nakausap namin, sabi niya, since hindi pa siya pwede mag-daycare at wala pa kayong disability benefit, baka kung meron kayong kakilala na or relative na pwedeng sumama sa kanya sa bahay, ganyan, para lang kung meron kaming mga i-attend na school and work, ay merong may iwan na adult sa kanya. So, yun yung naisip namin, pero tinitignan pa namin guys, yung mga possible na pwede namin gawin para kay Celestia. So, yun guys, yung mga situations na pwedeng mangyari dito, especially kung meron tayong mga toddlers or mga maliliit na bata na kung kanino natin iiwan. So, abangan natin guys kung paano namin
malalampasan ang itong bagay na ito, but we're so grateful na maging kasama namin si Celestia kasi hindi na namin iniisip at hindi na kami nalulungkot na wala siya, at siya ay sobrang masaya kahit hindi siya nakakasalita, guys. Yung actions niya, yung smiles niya ay talagang napaka authentic, ng nakakatuwa, yung nafe-feel namin yung saya niya, guys. So, nandito ako ngayon sa labas kasi para maiba yung view natin, guys, para makita nyo. Kagabi lang yung snow na yan. Ayan. So, pero hindi talaga siya yung full snow kasi ganyan lang siya. Mababaw lang siya, no? Konti lang siya. At di nga namin namalayan kung kailan at anong oras yung snow na dumaan kagabi. So, kung meron kayong mga experience tungkol sa pag-handle ng situation ng mga anak nyo, na kung international student kayo dito sa Canada, ay please comment down below kung ano yung pwede nyong ma-share na ginawa rin ninyo para makatulong tayo, at saka kami din, guys, para magkaroon kami ng idea. Although yon, meron na rin kaming mga options na pinaplano, but titignan namin, guys, in the next few weeks kung lalo na kung bakuha na yung husband ko sa work na in-applyan niya. So, abangan natin, guys, kung ano yon, saan yon, at kung paano si Celestia dito, kung sinong magiging kasama niya dito sa bahay, guys. So, yun, guys. Salamat kami sa mga families na nag-invite sa amin during the holidays ng Christmas Eve dinner. Sa aming friend na Sister Margaret Neri, shout out to you for inviting us, and your husband Omer. Yan, so napakabait nila to invite us. Kahit once ko pa lang siya na-meet, guys. Tapos in-invite niya na kami dun sa bahay nila. And we're so grateful na na-meet namin yung family and some of their friends in the church. Yan. So, thank you sa pag-invite po sa amin. At nung New Year's Eve naman at New Year's Day together with the Cruz family. Yan, maraming salamat, guys. So, we enjoyed yung stay namin sa inyo at yung mga papasyal namin. So, dumaan din kami sa Candy Cane Lane ng St. Albert. Kaya lang hindi ko na siya na-insert, guys. Pero, ang ganda niya. Maliit lang siya, pero napakaganda niya. Napaka-colorful niya. Napaka-festive ng decorations nila doon. Yan. Tapos, pagkatapos ay, yun nga, may fireworks. Yung fireworks na yun, sobrang mabilis lang. Tapos, 8:30 nag-start. Parang 8:40. Yan, 8:40 or 8:45 to 8:50, ganun, tapos na siya. Tapos, wala na talaga kaming ibang nakitang nag-fireworks doon. Magdamag ng mga 12 midnight, wala din. So, tahimik lang talaga doon, kaya kami na lang ay nag-countdown sa loob ng apartment nila. Tapos, pagkatapos nun ay uwian time na. Yun, guys. So, nagbelyo. Ito yung school nila. Namin yung alarm dyan, yung bell, no, kung anong nangyayari, kung oras na ng uwian nila. Yan. Pero wala pa namang class ngayon, guys. So, ang class ay sa Monday. So, back to school kaming lahat, guys. So, good luck to us. Good luck sa aming schedule. At we are also expecting na much colder na ang weather by next week. Dahil nga, ang tinatawag nito ay cold snap. Yung parang biglaan na lang malamig, no? So, ngayon ay nasa -7, -10, -3. So, medyo okay pa siya. It's nothing, sabi sa amin, no? Pero by next week, yung may pasok na tayo. So, kung magkaroon ng cold snap, bigla na lang -25 yung weather. So, abangan natin, guys. So, wala siyang snow, pero it might probably talagang cold snap lang siya, no? Yung brittle, yung crisp, yung lamig niya, and the wind chill na sinasabi. So, abangan natin yan, guys. And, yun lang, guys. So, kung meron kayong gustong update din about us, guys, kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa aming channel, please consider subscribing, and please like this video and comment down below yan, mga suggestions nyo for our case. So, kailangan din namin ng mga suggestions nyo, guys, especially yung mga matatagal na dito. Yun lang, guys, and we hope na maging maganda at fruitful and prosperous ang new year na itong nating lahat, guys. So, 2023 was a very blessed year for our family, kaya talagang sobrang thankful kami doon dahil nakarating kami dito. Simula January to December ay punong-puno ng activities yung aming life.
na in preparation going to Canada. So, kung gusto nyong malaman yung timeline ko guys, ay sinulat ko doon sa aking Facebook page, Jill in Cannes. So, please subscribe and follow my Facebook page para malaman nyo yung iba pang mga updates doon. So, yun lang guys, and thank you for watching. See you on my next vlog. Bye!